nandito na tayo sa sinasabing, pinagsama ko na nga yung health at saka yung food na dapat i-intake. Ngayon, pasok tayo dun sa sinasabi na, ano ba ang magandang gagawin ng mga water dragon? Kasi year 2012, marami nagsasabi na hindi daw siya, nalilito kasi sila kung ano ba talaga ang negosyo for 2012 para sa mga water dragon. Kasi nga, ang dami kasing nagsasabi din na ang 2012 daw ay hindi daw maganda sa ibang negosyo, sa mga, may nagsasabi naman maganda daw ito sa wood, may nagsasabi naman maganda ito sa mga something na activities. Para sa akin po, ang water dragon po kasi is magaling sila sa mga services. Mag-isip sila ng anumang negosyo na may kinalaman sa services. Pagdating naman po sa mga kahoy, since water nga po, ang construction po kasi, part po kasi yan eh. Ang 2012, napakarami pong construction na gagawin. Bakit po? In our way ng research, unang-una, ang 2011 po natin, kung way back, talaga nasalanta po tayo na napakaraming bagyo. In a scientific basis, at in a philosophical way of life, lahat ng nawala ng bahay at lahat ng talagang nasalanta, saan ba sila mag-i-start for 2012? Siyempre magagawa sila ng kanilang shelter, ng kanilang home. Diba? So, sinasabi ko nga sa inyo, ang lahat ng pag-uusapan natin dito is according to the truth. Kasi yun naman po talaga ang definition ng feng shui. Ang magpakatotoo tayo at hanapan natin ng magandang definition na mayroong paliwanag, mayroong scientific, may formula. Ang formula po kasi natin is pabalik tayo, i-convert natin sa ngayon. Since January, ang January po kasi talaga ito pagbangon. So, construction is the best for half of the year. Bakit? Half of the year, marami po ang magpapagawa ng bahay. So, yung iba natakot, yung iba talaga nag-ipon, pupunta sila ngayon sa mga affordable na mga developer. Kukuha sila ngayon ng afford ng pera nila dun sa hindi binabaha. Di po ba? So, good ngayon ang construction and good ngayon ang pagde-develop ng mga land. Ito naman yan ang problema natin. Ang water dragon po kasi is sensitive sila dun sa mga lugar na talaga namang mahahangin na. Yun ang lagi niyo tatandaan. Kasi po ang water dragon, kapag pumasok siya sa isang lupain na napakahangin, comfortable sila dapat di ba? Kaya lang, nagpo-produce ito sa kanila ng sinasabi nila, yung temper nila. Hindi nga sila tamad, pero kapag nakaramdam sila ng sobrang comfort, ayaw nilang gumalaw. So, para ito sa mga, kung gusto nyo talagang maging successful ang year 2012 ninyo, is piliin ninyo yung suitable na lugar para sa inyo. Kung sa tingin ninyo yung lugar na yun masyadong windy, ikaw ay water, baka hindi ka nalang magtrabaho, kundi matulog ka na lang ng matulog, di ba? Yun ay may mga exception to the rule. Ngayon, kahit naman, kung ikaw naman ay water dragon, at you don't need to work, why not? Di doon ka. Diba? Ang tatanungin mo rito, yung capability mo para ikaw ay mag-avail sa isang lugar na kaya mong i-tolerate ang sarili mo at kontrolin. Kasi ikaw nga yung tipo ng karakter na kapag naging comfort zone mo na ang isang lugar, parang ayaw mo nang iwan. Parang doon ka magpapahinga. Parang mostly, mas nabibigyan mo ng panahon ang pagpapahinga kaysa ang pagpapayaman. Syempre, kailangan mo na yaman, di ba? Yun naman kinakailangan ng achievement ng every people is, una, good health, lalo, bukod dun sa good health, magkaroon ng fulfillment,
Pangatlo is, kaya nagtatrabaho ang tao, di ba? Ang umasenso. Bakit hindi ko binanggit doon yung kay God? Kasi ikaw ito bilang tao. Pero the main priority mo is, syempre, yung Panginoon. Through that, kukuha ka ng tatlong ito. Pero dito kita kinakategorize. Kasi bilang tao, ito naman talaga yung katotohanan ba tayo nagtatrabaho Anong magtatrabaho ka na magtatrabaho, wala kang fulfillment na makukuha. Bandang huli, ikaw pa palang talunan, di ba? Yun ang karakter. Ngayon, yun naman pagpili pati ng bahay. I-feel nyo. Kasi, ang isang water dragon or any kind of dragon, malakas ang pakiramdam. So, paniwalaan yung inyong pakiramdam. Dahil ang inyong pakiramdam, you have all the power that you need. Hindi mo na kinakailangan pa na magtanong kung kani-kanino dahil ang pakiramdam, yan ay napuposes kayo. Ano bang tawag doon? May tawag kasi po doon yung nasa inyo na yung sinasabing sixth sense, yung lakas na yun. Kaya lang, minsan nga, ang dragon is may pagka-pilosopo kasi minsan ng mga dragon. So, hindi naman lahat, karamihan is may pagka-pilosopo. Kaya minsan, kailangan pa nila ng pruweba. To see is to believe sila kasi. Bago pa sila maniwala. And from there, doon parang sila unti-unting gumagawa ng paraan. Para i-build yung nararamdaman nilang instinct. At yun naman ang nagiging problema rin sa kanila. So, kinakailangan talaga sila na ipamukha ba o i-focus sa kanila, huy, matalino ka na talaga. Nasa iyo na itong sitwasyon na to. Lakas na lang ng loob na tanggapin na talagang i-exercise mo to. Yon. Ngayon, tungkol din sa pagkita ng pera, yun nga sinasabi ko, ang magiging kalaban talaga ng water dragon is, hindi kagaya ng fire dragon. Ang fire dragon, impulsive yan. Pag nagustuhan niya ngayon, walang pakialam, go. Basta may pera, go. Pag wala, huminto. Parang ganon. Pero ito naman, ang problema sa water dragon is, okay, ako, magagawan ko naman siya ng paraan. Magre-rest muna ako. Hanggang sa dun sa pagpapahinga niya, hindi na alam, nakatulog na pala siya. Kasi nga, masyadong comfort ang kanyang feeling sa kanyang sarili. Kayang-kaya niyang lusutan kung ano man yun. Yun ang pinaka-negative na dapat paglabanan ng isang water dragon. Okay. Ngayon, dun sa negosyo kaninang sinasabi ko, kung kayo ay may kainan, catering, ang paghawakin ninyo is a person born on wrath. Kayong mga dragon. Basta yun lang. Hindi tayo jump ng kahit ano. Kasi yun lang. Kasi, kaya makinig po kayo at manood. At ipapaliwanag ko ng maayos sa inyo at ididitali ko sa inyo na lahat ng nangyayari at lahat, kahit sinabi ko, ay may exception to the rule. Lahat po ng bagay ay may rule. At kapag ang rule na yan ay na-overhead natin or na-neglect natin, tayo rin po ang mahihirapan. Ganon. Ngayon, may nasabi ako kanina na mayroon palang air dragon and wood dragon. Yung pong wood dragon, kung mapapansin nyo po, ito po ay yung mga tuko, yung something ganyan, mga ambot kayo, pwede natin i-consider dyan. So, yung mga lizard or naninirahan sila sa wood, that is a wood dragon. Hindi ko i-discuss sa ngayon, pero pahahapyawan kayo ni Madam Chi na ang wood dragon is suitable for all element. Ibig sabihin, suitable siya, wala siyang kinikiling-kilingan kasi siya mabubuhay. Ngayon, tungkol naman sa tubig, marunong siyang maglangoy. Pero hindi nga na siya pwedeng sumisid na sobrang tagal. Ayan. Ngayon, tungkol naman doon sa water dragon, sila naman yung sinasabi natin parang may pagka-invisible.
Alam nyo yun, ultimo sa karakter, may pagka-invisible. Okay ako ngayon, moody in one. Bukas, hindi ako okay. Para akong isang hangin na ngayon ay malakas, bukas napakahina ako. So, yun ang papahapyaw ko sa inyo. Tapos, balik tayo dun sa, since talagang water dragon ngayon, ang masasabi ko dun sa mga water dragon, ito yung year na dapat maging puspusan kayo sa pag-iipon. Kaya kung kayo'y papasok sa negosyo, pakaisiping mabuti. Kung ano man yung mga negosyong yun ay pag-isipan nyo. Yung sinasabi nilang, okay ba ang mga water? Actually, hindi naman nawawala yun sa pagiging okay eh. Ang problema lang, marami na po kasi nun. Kailangan iisipin din natin. Magtatayo ako ng water station. Lahat na lang yata ay may water station. Kumbaga, depende sa location. Pero hindi talaga siya nawawala. Ang catering, maganda yan. Pipiliin nyo lang tagapaghawak nyo kung hindi kayo hahawak. Ngayon, ang year po natin ng 2012 is talagang masalimuot. Maganda sa politika, okay. Maraming tutulong kahit marami. Bakit masalimuot? Kasi marami pong nagbabanta sa kalamidad. Kalamidad na po ang ating magiging problema. Pero doon naman natin makikita na talagang maganda ang gobyerno natin. Kasi kahit anong mangyari, ang daming suportang darating. Kaya kung ako po sa inyo, unawain po natin ang ating gobyerno na we are just starting. Nag-i-start pa lang po tayo. At maging blessed po tayo kasi ang namumuno sa atin ay may nag-guide. We are being guided and He is being guided by, alam na natin, ng kanyang nanay. At saka may history na ayaw niyang masira. Para po sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, maging kontento na po tayo sa ngayon kung ano ang ikinatatakbo ng ating gobyerno at gumawa tayo ng tulong para matulungan natin ang ating gobyerno kasi po napakapalad po natin dahil sa dinami-dami ng mga kalamidad na pumapunta sa ating bansa. Talagang blessed po talaga ang Pilipinas at hindi pababayaan ng Panginoon ang Pilipinas. Ngayon, sana naman po, kasi sabi, Madam Chi, di ba feng shui expert ka ng masa? Ano bang masasabi mo ngayon? Water dragon nga daw. Para sa akin, i-adapt natin ang karakter ng water dragon na nangangarap, pero kontento siya kung anong meron. Nangangarap siya and then gumagawa siya. At alam niya kung kailan siya tatamarin at hindi. Yun nga lang, huwag magdire-diretso ang katamaran. No, kasi ang Pilipino, sinasabi nga, marami nagsasabi, ang Pilipino raw ay parang pako na pinupukpok. Hindi totoo yon. Ang mga Pilipino, kaya ang pinakamahal ng Diyos kasi, although mahal din ng ibang bansa, syempre lahat ng nilikha niya. Kaya lang, kasi ang Pilipino ay masyado silang believer. Naniniwala sila sa ating may kapal na talagang hindi tayo pinaniniwalaan. At ganoon din naman ang ibang bansa. Kaya lang, kung mapapansin ninyo, nakasentro sa atin ngayon yung mga kalamidad. Kasi ngayon pong water dragon, kinakailangan natin ingatan ang mga puno. Kasi sasalantain talaga tayo ng mga water. So, ang request ko lang po, lalo na po sa ating gobyerno, lalo po nilang paglawakin yung sa mga pagtatanim. Sa bagay, kung magtatanim ngayon, parang late na. Ang masasabi ko na lang po, sana medyo makipag-coordinate ang ating gobyerno, ang mga sangay ng ating gobyerno sa mga developer na sana huwag nilang tapyasin ang bundok. Makadevelop sana sila kung talagang itong kanilang ikabubuhay. Makagawa sana sila ng isang lugar o isang subdivision or nakapag-develop sila kung saan ang bundok ay hindi na dapat pantapyasin. Kasi darating ang time, ngayong 2012, may malaki talagang pagsubok na darating sa Pilipinas. Composed of water and air. Kaya kinakailangan po tayong magtulong-tulungan. At tungkol naman po dun sa mga artista na ipinanganak,
at may sign ng water dragon. Opportunity nyo na po ito. Gamitin nyo na po ito. Kumbaga, full blast nyo ang pag-racket nyo at pag-iipon. Kasi ito yung year kung saan talagang mamamayagpag